Economista Fellow at the Center for People Empowerment and Governance. Professor Leyco, magandang umaga po. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga. Ano po ang inyong pananaw sa isyong ito, sir? Bumaba, sumadsad ho ang ating piso sa dolyar, sa US dollar. Napakababa ho, 59.20. Ano kaya talaga ang tunay na dahilan dito? Marami po naman pong mga konsiderasyon kung bakit po gumagalaw ang halaga ng piso kontra dolyar. Una, meron po yatang anticipation ang merkado na magbababa pa ng interest rate ang Bangko Sentral. Isa po yan. Ito po ay spekulasyon pa lang. Pero ang isa pa po nakikita natin na konkreto ay mukhang sa kabila ng problema dun sa taripa, mukhang kakaayos ang Amerika sa mga iba't ibang bansa. Kamakailan lang nakita natin, narinig natin na nagkaayos sila ng Thailand, Malaysia at ng isa pa pong bansa dito po sa ASEAN. At natutuwa ang mga investor sa Amerika na nagkakaroon ng ganong development sa ibang bansa ang Amerika. Kaya po, nagiging mahusay ang pagtingin nila sa kanilang currency at saka sa kanilang mga stock market. So, kumpara sa Pilipinas na ang naririnig na ingay ng mga namumuhunan sa atin ay ang korupsyon, hindi po maganda yan. Kaya po nag-aatrasan ang mga namumuhunan sa pagpasok sa Pilipinas. At yung mga investor naman na nandito na sa Pilipinas ay nagtitigil. Hinihintay nila ano po ba ang magiging konkretong resulta ng mga investigasyon na isinasagawa ngayon. Hindi po maganda na ang investigasyon ay parang confidential at ibibigay lamang ang resulta sa pamamagitan ng mga press releases. Ang hinihingi po ng mga mamamayan ngayon ay magkaroon ng transparency dito sa investigasyon na ito. Sana po ay matuloy na agad yung live streaming at magkaroon po ng konkretong resulta ang investigasyon na ito. Opo, napaka-importante po niyan. So, makakabawi pa ba ang piso dito? Ay, hari nawa, makabawi po tayo. At ang sinasabi nila, siyempre po, law of supply and demand yan. Pag mas maraming dolyar na nakapasok dito, gaganda naman ang Pilipinas, lalo na po pagka nagpapadala na yung ating mga kapatid na OFW. So, ang pangyayari po na yan, ay makikinabang ating mga kapatid na OFW at ang kanilang mga pamilya. Pero bahagya lamang po dahil nag-aangkat tayo gamit ang dolyar. At pagka nag-angkat tayo sa isang bansa na gamit natin ay dolyar, mas mahal na po ang dolyar ngayon. So, sisipa naman ang ating inflation. May epekto po yan sa inflation. Kaya magkakaroon din ng epekto yan sa presyo ng mga binibili natin dito sa bansa. Kung magkaroon man po ng advantage ang ating mga OFW, bahagya lamang po at limitadong panahon lamang yan bago sumipa ang ating inflation. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong pananaw sa usaping ito, Professor Emmanuel Leyco, Ekonomista. Thank you po. Maraming salamat po at magandang umaga. Good morning, thank you.